Ayan ang Pero, Granger. ano yan? Granger. Uy, sniper versus sniper to, no? Ibabalik ko lang yung topic ng Madla dati no season 7. Sino ba talaga ang totoong Filipino? Joke lang. Hindi natin gagawin yan. Joke lang, guys. Pinapakilig lang Si ano natin. naman, si Rage Bait. Kayo naman, Rage Bait. 10 out of 10 Rage Bait. Nice try, Umi. It's now or never. Kung sino man makakuha ng best of 1 na to sa pinakadulo ang siyang makakakuha ng puntos ngayong gabi. Oh, sa early game may strength yan ng TLPH pero depende pa din eh. Sige, di ba? Yung concept din ng TLPH early game, scenario kanina ng game number 1 kasi ang katapat niya or nagzone sa kanya was a Hylos. Kaya sinecure din talaga dito ng TLPH at least ngayon para may better option siya to do the duality. But yes, basically the same for majority of the heroes in terms of the talents and emblems sa kanilang mga heroes. For Sanford dito also, ganon din, custom support emblem, agility, pagalingan na lang, quantum charge, mabilis din ang kanilang goal. Oo, Spells ay as much as possible gusto mong meron bago pa kumuha ng ibang mga objective. Now, strength naman ng TLPH is gonna be the continuous poke on this first kill ng Hylos with Daddy JP. So, Onyx naman dito, ganun din naman. May pangasalag sila dun sa hero ni Super Prince. hahawakan na ata ito ng TLPH. Sila na rin ang magsisimula ng pinakaunang pagong pero si Brusco, AOG, kumasa na. Okay, inalayo lang dito yung mga miyembro ng Team Liquid Philippines. Pero bumalik pa si Carlito at nakuha niya yung pagong. Kailangan matras si Sanji Grabe dito. stun! Yung Glorious Pathway. Si Bruce kayo may ipit. 4 na miyembro mula sa Team Liquid ang umabante doon. Pero ang Onyx ay atras na rin. Kalmado lang, Turtle, tas out na agad TLPH with a clean objective take. Para Kelra. Oo, at ito yung mga gold laner na alam nilang kailangan lang nila munang bumawas. Ayan na yung bawas at bawi! Dito ng Onyx Philippines. Ngayon, Super Prince. Ako na ng first blood. Habang JP ata mag-inay sa target. Nakuha na ni King Kong ang kanyang kagustuhan. At aagaw pa nga ng Green Camps. Grabe, sulit na sulit para sa Sonics. Tignan natin kung maaagaw nga ba nila yung orange buff pero mukhang hindi na nila itutuloy pa yung pag-aagaw. Sonics ngayon ang sumusubok si Sanford. Ouch! Matotont pero hindi ata papasukin ni King Kong. Okay, level 6 si Sanford dito. Pwede niya idikit. Ayan na nga, idikit na sa pader. Papasok din si Carlito pero makakaliyo kagad si King Kong. Kirk and si King Kong nandito din. Pero kailangan lumayo dito Super Prince. Flicker na gamit niya! Pero nandun yung Searing Turret at yung mga pokes mula sa Fireballs dito kay Super Prince. Pwede pala yun, no? Yung may nakatago sa bush pero i-face check mo agad. So yun yung sinasabi natin na high level MLBB kasi nararamdaman ng dalawang teams kung saan talaga sila nakaposisyon knowing na hindi sila nakikita doon sa may map. So nice movement from Sanji kanina para tingnan yun. But for the side of Onyx din, maganda yung kanila nagiging sagot doon sa aggression na pinapakita ng team. Ginamit ulit yung Glorious Pathway. Sinalubong kagad dito and Carlito ay malayo makukuha yung pagong ng laban na ito. Nakakadalawa na dito ang Team Liquid Philippines and ang Onyx parang hindi na nila, nagdedesisyon sila dito Ay, hindi naman natin kailangan may pagsabayan Farm lang muna ng farm. Oo, at mukhang medyo delikado si Brusco sa pwestong ito pero Cho naman makakatakas din agad. Huling beses na nagkita ang dalawang teams na to ay na-sweep ng TLPH ang Onyx Philippines. Pero mukhang ngayon ay anybody's ball game pa rin naman. Kelra, however, low HP at magkakatusukan. Teka lang Wait lang, may diversion play na niluluto. Dalawa kagad ang sumalubong pero lumabas si Sanji at hindi na naabutan pang tuluyan itong si Kelra. Maganda na clear agad yung minion wave doon sa may bottom lane ng side ng Onyx Philippines kaya hindi na nakapag-dive yung mga players ng TLPH. Ayan na. Hoy, 1v1 1v1 1v1. Hindi, atras na. Kalmado lang. Kalmado lang. Man yung diversion na yun. Kahit masabihin nating lumabas si Sanford ng bagya, hindi naman ibig sabihin nun wala silang nakuha. That's gonna be a turret going to the hands of TLPH. At rekta bakod na nga agad dito sa Turtle pero mukhang may ibang binabalak ang kupunan ng TLPH. Napa-flicker ni Brusco si Sanji so walang flicker dito yung Louie. So most probably para din sa TLPH medyo tsempuhan lang muna na makakuha ng iba munang objective bago mag-engage for team fight. Good river control on both teams. Tatama naman ang Death Sonata pero wala nang masyadong vision yan. Hahawakan na ni Kirk ang ating panghuling pagong at mukhang ipagre-reset na naman nila. Clear muna para dito sa kupunan ng Onyx Philippines at wala talaga nagpupul ng trigger pero si King Kong nandun sa gilid. Okay, revitalize sa gamit nga ni Kirk. Ngayon ay pinagsasapak na kagad ni Sanford pero si Kaltisi magtatagumpay doon sa pagong. Atras muna si Kirk pero yung Shadow Kill hinabol si King Kong. Babalikan pa sana pero hindi na pahabol pa itong Team Liquid Philippines. Kamuntika na si Kirk, kamuntika na si King Kong pero ang pagong ay lahat ng pagong nakuha ng Team Liquid. Grabe yung palitan dito ng dalawang teams natin but for TLPH nakuha nila lahat ng objective. King Kong, si Cartesi naman, ganun din yung nangyayari dito in terms of his jungling pattern.
Pero itong kaabang-abang, si Kelra at saka si Oheb, hindi pa talaga masyado nakakasama sa teamfight. Hindi din sila naikutan, hindi sila nagkaroon ng death. So ibig sabihin, well-farmed yung ating dalawang marksman. Talagang hinihintay lang nila yung tamang power spike. Pero mukhang iba na yung diversion na ginagawa ng TLPH ngayon. It's about macro this time. Nilabas na naman yung Hayabusa. Ito ba yung forbidden na quad shadow? Yung Pinakamalayo? Pinakamalayo, pwedeng bumalik. Oo nga, no? Baka Oo, pwedeng pwede. ganun yung gagawin. Tas, okay, sige, bahala ka na doon kung ano mapupuntahan mo. Basta bumalik ka dito. Yun nga eh. Ilang beses na natin nangyari yun. Ilang beses natin nakita yun actually, no? Pero yung sa tagpo na yun ay hindi naman yun yung kanilang ginawa. Pero maraming tayong i-expect na diversion na manggagaling dito kay Sanji. Ngayon, Lord na pala ang pinaka-unang malaking objektiba na lalabas dito. At hinahayaan pa rin nila si RTZ na i-controlin yung top lane. Ito yung magde-decide kung sino nga ba talaga yung makakalamang ng, sa mid-game natin. No? Kahit ba sabihin natin lamang ng 1,000 yung TLPH, yes, they will have some sort of advantage sa team fight. Pero hindi pa ito yung clear advantage na masasabi nating kaya nilang pasabugin anytime mga Onyx Philippines. Kung sino pa rin makakuha ng Lord, yun talaga. Oh, tsaka ang kinagandahan ngayon for Kelra naman, meron na siyang na-build na Malefic Gun. So medyo masasaktan nun. Yun yung mga medyo nakakatakot kapag biglang may nagtitipi eh. JP, andun Wow! yung gamit na ni Sanford, pero si JP ay mabubuhay pa. Shadow kill, nalinis lang doon. Si Keray mamamatay! Isa sa mga main damage dealer ng Onyx Philippines. Naisama din si Kirk, ladies and gentlemen. At pagkakataon ata ng Team Liquid, lumaban na kagad sa 2.3k. Ang kanilang gold, gagamitin Revitalize para again, may rack, may next round pa. King Sa Kong! wala na next round. Ay, Si Obi naka-flicker din. Tatapang Cyclone Eye, pero hindi siya abot. Napatay ni King Kong, ladies and gentlemen. Ngayon naman nahabol ang Team Liquid Philippines. Si Cartesi ay masyadong malayo din. Hinahabol pa rin ni Sanford. Binabody-body niya dito. Pero ang problema ata ay hindi makalapit yung ilan sa mga miyembro dito ng Onyx. Nilapag din yung Glorious Pathway para lang talagang sigurado itong Teka lang! kanilang mapupunan na makuha yung Lord na iyon. At si Sanford naman ata ang bibigyan nila. Super Prince naghahanap ng trade. Here comes King Kong, AOG, Carl TC, mga quad shadow palayo. At mukhang yun na nga ang call para sa TLPH. Get the Lord and get out of here. What a nice secure para dito sa TLPH dahil dyan na lumakad din ang kanilang kalamangan. Kita natin dito for JP, ginamit niya yung Glorious Pathway para bumalik yung buhay kasi grabe yung po kanina nila Super Friends. But for Onyx dito, maganda naman is nagkakaroon sila ng trade pagdating sa mga other objective na sira na rin. Kailangan umatras, pero yung Lord ay nasa may bandang ibaba kasama ng cavalry. Meron naman atang pang wave clear dito ang Onyx Philippines. They have the Bennett's Rage. Mukhang hindi pa nila agad ito ibabato. Tinipid muna dahil sakto may holy defense pa naman. At hindi ata makaka-inhibitor turret dito ang kupunan ng TLPH. Available yung diversion play. Pwede sila biglang kumaliwa o bumiglang kumanan kung gusto nilang maghanap. Pero mukhang kalma muna ang call para sa TLPH. No, grabe yung disiplina no, ng magkabilang kupunan na ito. And again, paulan ng mga diversion dito si Sanji. May mga kumukonekta, may mga hindi. Pero ito ata, isa Ayan pa na sa mga naman. plano nila. Brusco! Si Brusco, makataas pa. Ano yung jet kondo? And yun po, habang si Carlisi. Wow! Ano yung sirik doon? Tinamaan na rin ang mga Jabobits mula kay Kelra. Takbuhan ng Team Liquid Philippines. Si JP ang magiging next. Magiging 4 ang tutumba. At diretso lang ang Onyx. Super Friends with a super play! Pati si Coach Yep na pakamot! Paano niya nagawa yun? Grabe Monster Mage na abangan niya na searing turret na pushback niya lahat ng mga players at dumiretso pa doon sa kanyang first kill o kanyang firebolt. So merong stun. Again, meron pa siyang paglatag dito. Temporal rain. Talagang spawn lang na spawn! Tatapusin na nga ata ng Onyx Philippines. At ang bawi ng Onyx ay ngayon na. 1-1 ang score! Sa regular season, nakabawi ang Onyx sa second meet-up. Ang sunod na pagkikita, playoffs na! Woo! Feeling ko kung kayo'y nag-enjoy dun sa game na yon, mag-secure na agad ng ticket para sa playoffs. Kahit si Kelna na uhaw sa game eh. Grabe. Grabe yun. Akala natin